I'm back. It's Mommy M again. Today, magluluto tayo ng tinolang manok. Yes, tinolang manok tayo for today's vlog. Ito ang ating mga rekado. Ayan, isa-isahin natin mga sisi ko. Here's our papayang hilaw, isang buo. Maliit lang po, enough na yon. Tapos maglalagay tayo ng dahong sili. Ito yung ating ititinolang manok. Kailangan natin ang mga pangsahog na luya, sibuyas, garlic. Ayan, ay hindi kasama yung sili. Sorry po. Hindi po kasama. Maglalagay tayo ng magic sarap. Maglalagay tayo ng tak-tak-tak ajinomoto, patis, chicken powder, pwede rin pong Knorr cubes na chicken, and syempre ang ating panggisa na cooking oil. Let's go! Let's do the cooking, Momshies! First, cooking oil. Ayan, maglagay tayo ng konti lang dahil alam niyo naman ang manok, naglalabas po ng sariling mantika. Next na natin yung ating ginger or ang luya sa Tagalog. Pwedeng kilo ang hiwa, pwedeng malalaki. It's up to you mga dear. Medyo tustahin lang natin ng kaunti bago natin isunod yung ating garlic and onion. Isa to sa pinakamadali pong lutuin na ulam. Katulad ng iba, may kanya-kanya po tayong version ng ating pagluluto. At kailangan din po, galangin natin kung paano yung procedure ng bawat isa. Hindi naman po ito pagalingan. Hindi po ba? Sharing lang po ito. Nag-share lang po tayo ng ating konting kaalaman para po doon sa mga willing gayahin ang ating luto. Favorite po ito ng mga apo ko. Lalo na po yung sabaw. Sabaw lang, ulam na sa kanila. Saka maraming kanin. Pag hinihimayan din sila ng chicken. Wait lang tayo mga dear hanggang medyo mag-brown. Then, next na natin yung ating onion. Then, pwede na rin ang garlic. Mabilis lang ito mga mamsikel. Chicken natin, ayan, isasangkot siya natin siya. Ginigilig ko po muna, ayan, para medyo maprito-prito yung ating chicken. Yung iba, napakasarap po nito, lalo na sa native na manok. Iba po ang lasa. Ayan. Pwede na tayong maglagay ng palata. Lagyan na natin ng patis. Ayan, isa, dalawa. Patis ang aking pang sangkutsa. Ang pang-adjust naman later, kung medyo hindi pa natin kuha yung tamang alat, asin naman. Lagyan din natin ng paminta. Hindi ko nasama sa mga ingredients. Masarap din, may paminta. Antayin lang natin mamuti siya. Pag namuti-muti na yan, ibig sabihin na sangkutsa nyo na ng maayos. Pagka gano'n, pwede nyo na siyang sabawan. Kaya medyo namimikit naman, pwede nyo na pong lagyan ng konting tubig. Hindi naman siya masunog. Konti lang. Very, very light. Ayan. Tapos simmer natin siya. Hanggang, ayan puti na. Tapos meron pang hindi namumuting part. Ayan, lutuin pa natin siya. Ako pag nagsasangkot ka, halo rin po ng halo para pumapantay yung luto. Ayan siya.
Hindi na siya lahat. Tamang-tamang nasangkot siya na po lahat yan. Magpapalasa na tayo. Bukod doon sa ating inilagay na patis, maglalagay na po tayo ng magic sarap. Optional kung meron kayo, lagyan nyo. Kung wala, okay lang po. Hindi siya kailangan. As needed lang. Yung naglalagay lang po kayo. Next natin, itong ating chicken powder seasoning. Meron tayo ditong teaspoon, 2 teaspoon. Ayan, 2 teaspoon muna. Then, i-mix natin, mix ng mix para mapunta sa iba namang chicken na yung ating palasa. Ang lalaki nga ng tipak nitong chicken na to eh. Mas gusto ko kung ako talaga masusunod, maliliit kasi pumapasok yung lasa. So, yung malalaki na yan, liliitan ko pa yan. After nung, pwede na po tayo maglagay ng pepper. Ayan, magsisisaw na tayo sa kanya. Lagyan na rin natin siya ng pepper. Ang bango, mga dear. Mga momshikels, napakabango niya. Next, pwede na natin ilagay yung ating papaya. Isama natin sa sangkutsa bago tayo maglagay ng sabaw. Itong papaya natin ay nahugasan na po yan. Medyo may katagalan din po kasing lumambot yung papaya. Kaya isasabay na natin sa pagsangkutsa. Minsan malambot na, labog na yung manok. Yung papaya nyo matigas pa. Kaya ayan, isasama na rin natin sa sangkutsa yung ating papayang hilaw. Sabawan na po natin siya. Ayan, sa dami na gusto nyo. Ayan. Ang pagsasabaw po depende sa dami ng gusto nyo. Katulad ko, kailangan maraming sabaw dahil yung mga apo ko po ay mahilig sa sabaw, kaya yan, dinagdagan ko po yung pinakasabaw niya. Ang huli na lang natin ilalagay yung dahong sili pag malambot na po yung ating tinola. Ngayon, mag-a-add lang tayo ng kaunti pang Ajinomoto. Optional po, inuulit ko, depende po sa inyo kung kayo po ay gumagamit ng MSG. Kung hindi, huwag nyo pong lagyan. Kung gumagamit, lagyan nyo po ng konti. Ayan. Konti lang po. Hindi naman kailangang marami. Yan. Antayin na lang natin hanggang mag-boil siya. Lumambot ang manok. Siguro po mga 10 more minutes. Then, ilalagay na natin yung kanyang dahong sili. Kulong-kulo na mga sisi ko, mga momshikels. Ang sarap. Malambot na rin yung papaya, lumabas na yung lasa sa sabaw. Luto na rin po yung ating manok. Ayan. Lalagay ko naman na yung ating dahong sili. Ayan, hugas na hugas yan. Tapos, maglalagay din ako ng 2 siling haba para lang po sa aroma, hindi sa anghang. Ayan. Kukunin lang natin yung bango ng sili. Hindi naman po yan basta lalasang maanghang kung hindi natin pipigain. Kasi meron din yung mga anak ko, gusto din nila yung sili, dinudurog sa pati, sausawan, para dito sa tinola. Kasi po, hindi naman ako masyadong maalat magtimpla. Opo, matapang po ako magtimpla. Takot po ako sa maalat na pagkain. Tamang-tama lang po. Kagat lang. Hindi po kailangan ramdam sa dila yung alat. Tamang-tama lang. Ayan. Pwede na po yan.
Tikman lang natin for the last time para kung meron tayong i-a-adjust, mailalagay pa natin. Tama-tama na po. Ready to eat na yan, mga mamsikels. Kaya ano pang inaantay, i-like nyo na po, i-subscribe ang aking video, and mag-comment na rin po kayo. Wala pong bayad mag-comment. Comment lang po kung taga saan kayo para at least nalalaman ko naman kung hanggang saan nakakarating yung aking video, ang aking vlog. Yan. Thank you po. See you all again next vlog. Gusto nyo pa ba ilagay ko sa plating yan, mga sis? Pwede rin naman. Ipe-plating natin yan later. See you on next vlog. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye.